Passion for God, compassion for men. Hindi man naging madali ang buhay para kay Alice, naging tapat naman ang Diyos sa kanyang buhay at negosyo. Mula sa mahirap na pamumuhay, alamin kung paano ang pagbibigay at pagtitiwala sa Diyos ay naging susi sa pinagpalang buhay ni Alice. Ako po si Alicia Ramos Pelayo, pero nakilala ko sa pangalang Alice dito sa ating church. Dalaga pa lang si Alice nang kanyang makilala ang Panginoon at nagsimulang dumalo sa isang bahay-sambahan. Ngunit makalipas ang ilang taon, siya ay natigil sa pananambahan at sa loob ng mga panahong ito, niya nakilala ang kanyang naging asawa. Estudyante pa lamang ako nang una akong makilala sa ating Panginoon at doon ko nakilala ang aking napangasawa ngayon. Marahil, yun ang unang pagsuway ko at kami ay kinasal sa isang Catholic church sapagkat hindi pa siya mananampalataya. Natigil man ng ilang taon sa pananambahan, nanatiling tapat ang Panginoon, muling biniyayaan si Alice ng pagkakataon upang manumbalik sa pananampalataya, makiisa sa gawain ng Diyos, at muling magsimula ng panibagong buhay. Sa aking pagbabasa ng Biblia gabi-gabi, nadara ako sa mga verses na merong sinasabing pagbibigay at tumitimo sa puso ko, parang bumubukal sa puso ko ang gusto kong magbigay. Meron akong life verse sa aking puso na kung ito'y naalala ko ay nagbibigay sa akin ng isang magandang inspirasyon. Sabi niya sa John 15:7, kung mananatili ka sa akin at mananatili sa iyong mga salita ko, hingin mo ang lahat ng iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Tunay na yon ay tinupad ng ating Panginoon. Minsang naisama ko ng aking asawa sa pananambahan. Hindi ko makalimutan, Father's Day noon. Excited talaga ako sa kanyang pagsama sa akin. Sa paglalim ni Alice sa pananampalataya, naranasan din niya ang buhos ng pagpapala ng Panginoon sa kanilang kabuhayan. Napagdesisyonan ng mag-asawa na magtayo ng business sa motorcycle parts. Hindi naging madali sa mag-asawa ang pagpapasimula ng kanilang negosyo, ngunit di naman napanghinaan ng loob ang dalawa. Minsan, merong nagsangla sa amin na isang Yamaha L2 na napakaluma. Halos hindi na yun lumalakad. Pero hindi ako nahihiya at lalong hindi ako nakakaramdam ng pagod sapagkat alam ko yun na ang simula ng blessings ng Panginoon ay napangalawan pa ito. Ito yung isang TMX na 155. Ang ginawa ko ay pina-boundary ko dyan sa crossing ng 100 per night. At hanggang sa nakaipon ako ng 75,000. Sa kalawakan ng pag-iisip ng aking asawa, ay nakaisip siya na magnegosyo kami. Hindi ako kumbinsido sapagkat ang tingin ko sa hawak-hawak kong pera ay 75,000. Paano tayo makakapagsimula? Sabi ko sa kanya. Subalit, dahil meron siyang pangarap, siyempre, susuportahan ko siya dahil asawa niya ako. Bumilis man at lumakas ang pag-unlad ng buhay negosyo ni Alice, bumagal at humina naman ang pag-unlad ng kanyang buhay espiritual. Ang patuloy na pag-unlad ng kanyang negosyo ay naging dahilan para siya ay maging sobrang abala at mawalan ng oras para sa Panginoon. Dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay ni Alice. Isang aksidente ang naganap na ikinasawi ng kanyang asawa. Ang nangyari, ang tatlo kong mga anak ay silang lahat ay nasugatan. At ako lang talaga ang napuruhan sapagkat parang yung impact ng aksidente ay sa akin lahat. Inakala ng lahat ay patay na ako sapagkat ang nangyari sa akin ay isang major operation. Malaking pinsala din ang iniwan nito sa kanyang katawan. Pero hindi nagpabaya ang Diyos. Muling umigting ang kanyang pananampalataya at mas naintindihan niya ang dakilang layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Napakagandang magnegosyo na nakikita mo na magmula sa maliit, kung paano ang ating Panginoon ay ginagabayan tayo, basta tayo ay tapat sa pagbibigay sa Kanya, ito'y Kanyang pagpapalain.